Itong client report na ginagawa ko dati ng 6 hours kada linggo, pinagagawa ko na lang kay Claude Code. Tapos I can control it on my phone. I will show you how from scratch. From empty folder up to automated schedule report every Monday. Panoorin nyo until the end. Lahat to nasa isang VPS where I can control from desktop or phone. At oo, minsan nagkakamali si Claude. I did not cut it para makita nyo how I handle it. Let's start. So using Visual Studio, ay naka-remote tayo sa ating VPS. Ang gagawin ko ngayon dito guys ay gagawa tayo ng new folder. So dito na lang sa projects, new folder, papangalanan ko na lang siyang client anonymized. Tapos from here, gagamitin natin si TMUX. By the way, if I command TMUX ls and then I hit enter, makikita nyo na kada project is may sariling session. Kaya naman kahit close yung terminal, I can still remote to each session. So clear ko lang to, and then ito ang command. TMUX, new, -s, and then bahala na kayo kung ano gusto nyong ipangalan sa session nyo. For me, 03-client-anonymized. And then just hit enter. Malalaman nyo na nasa loob na kayo ng TMUX kung makikita nyo yung green bar na ito. So from here, dapat nasa correct folder kayo. Ang gagawin ko dyan is right click ko to and then I will copy the path. And then just type cd and then right click para ma-paste yung path ng new folder natin. If I hit enter, nandun na tayo sa loob niya. All I will do here is command Claude and then hit enter. Ngayon, tatanungin niya kayo kung trust this folder, just trust that folder. So as you can see, pasok na tayo kay Claude. Ngayon, ang gawin nyo lang, hit shift and then tab para mapunta sa auto mode. I usually use the auto mode. Ngayon, ito yung paborito kong part. Type lang natin /remote-control and then space. Pwede nyong lagyan ng pangalan yung remote control nyo. For me, I will do the same 03-client-anonymized. And then, I will hit enter. Ngayon, pag bumalik ako sa Claude desktop ko, makikita nyo na pwede ko nang ma-remote yung session na to. Hindi lang sa Claude desktop, pag pumunta ako sa phone ko and then pumunta ako sa code, makikita nyo nandyan na rin yung anonymized client natin at kaya ko siyang ma-remote sa phone ko. Ngayon, balik lang tayo dito sa terminal. Para mag-detach, hit nyo lang yung Control B and then hit D. Ngayon, pag tinay ko dyan, TMUX ls, makikita nyo na buhay pa rin yung client anonymized natin kahit hindi na tayo naka-remote. At kahit i-exit ko pa yung terminal na yan, buhay pa rin yung ating client anonymized. So lipat tayo dito sa Claude desktop kasi mas gusto ko yung UI dito. So depende sa inyo yan. Same Claude, same session, mas malinis lang tingnan para sa akin. Yung VPS nga pala na to, ang gamit ko is si Hostinger. Tapos meron din silang one-click setup. Kung interested kayo, nasa dulo yung tutorial plus may link and coupon ako sa baba. Balik muna tayo sa build out. Ito nga pala yung paborito kong starting prompt. Enter ko lang and then i-explain ko sa inyo habang ginagawa ni Claude. Ang sinasabi ko lang dito na siya yung may-ari ng folder na to and kailangan niyang i-set up ito as self-contained, meaning wag niyang pakialaman yung ibang project ko dito sa VPS na to. At when I'm setting up a own project folder, lagi ko siyang pinagagawa ng .claude folder para sa kanyang mga commands and skill para local yung command and skill na gagawin niya. Your own settings.local.json para matandaan niya kung ano yung mga settings na may access siya. Pinagagawa ko rin siya ng VENV folder or Virtual Environment folder kasi usually I work with Python kaya iyon yung magiging environment ng mga tools na yon. Also, pinagawa ko rin siya ng env file para doon naman natin ilalagay yung mga API keys or secret keys na i-hand over natin sa kanya. Lastly, pinagawa ko rin siya ng deliverables folder para doon niya ilalagay lahat ng request ko na gawin niya. Mapa files man yun, SQL code, or kung ano man yung kailangan natin sa kanya. And then dahil usually sinisync ko to sa Git, ang gagawin natin ay sabihin natin sa kanya na maggawa siya ng hardened na Git ignore. So, whenever nag-push tayo, hindi mapupush yung ating mga sensitive data gaya ng .credentials, env, venv, at kung ano man yung mga important at secret codes natin para hindi siya mag-go public. And then lastly, sinasabi ko lang sa kanya na kung may tanong siya, tanungin muna ako bago niya gawin yung mga next step. So gaya dito, may mga tanong siya. Una, tinatanong niya, anong secrets daw or API key yung kailangan niyang i-scaffold para sa env file. For now, wala pa naman, sabihin natin, just an empty template. May another question siya, what should the Python venv contains? So for me, ang sagot ko dyan is empty venv plus requirement.txt na empty pa lang naman ngayon para usually pag kailangan nating mag-upgrade ng Python, nandun na yung requirements.txt, madaling i-pull kung ano yung mga kailangan nating i-redownload. So, isa-select ko yung number 1.
And then yung last na tanong niya is, how should I organize the deliverables folder? For me, just the top folder. So, isa-select ko yon and then antayin natin na gawin niya. Okay, kung makikita nyo, may problem dito. Yung folder kasi na ginawa ko is nasa root and then hindi nasa Carvin user. By the way guys, for me, hindi ko ini-install si Claude sa root. Lagi ko siyang nilalagay sa folder or sariling user niya. So, para magka-control siya, nakita nyo, kailangan nating i-command to. So, ang gagawin ko dyan, copy ko lang to, and then balik ako dito sa ating VS Code, open ako ng terminal, and then paste ko yung command na sinabi niya, and then enter natin. Once na-enter na natin, sabihin ko lang sa kanya, done. By the way guys, nakalimutan ko pala na pagawin siya ng isa pang folder. So sabihin na natin dito, by the way, please add that credentials folder where I will drop JSON credentials in the future. And then I will hit enter. So guys, kung titingnan natin side by side yan and then clinic ko to, makikita nyo na unti-unti na niyang ginagawa yung Claude folder, nandiyan na rin yung folder for commands, for skills, tapos nagawa na rin niya yung credentials, kung saan tayo pwede maglagay ng JSON, yung settings local na pinagawa natin sa kanya, nandiyan yung deliverables, gumawa na siya ng VENV, and then nandiyan na rin ENV kung saan natin ipapaste mamaya yung ating mga credentials, and then nandiyan na rin yung git ignored, and then other files na nakita niya na kailangan pa niya. Ngayong ready na siya, ay gagawin naman nating self-learning yung AI natin. Ang sasabihin ko lang sa kanya, now create your own memory or memory folder as needed so you will be a self-learning AI. And then, hit enter lang. So kung makikita nyo, ang ginawa niya dito guys is nilagay niya sa main folder. Ngayon, ipapaalala ko sa kanya na dapat self-contained siya. Remember, you should be self-contained. Any memory should only live in this project folder. It is a hard rule. Make sure in your own Claude.md you record that you are self-contained. And then hit enter. So ayan na nga, natapos na ni Claude yung lahat ng pinasetup natin sa kanya. Kung makikita nyo ngayon, pag bumalik tayo sa ating client anonymized, sa Claude.md, meron na siyang sariling memory. Nandyan yung memory.md niya, nandyan yung self-contained rule niya, and then, meron na rin siyang sariling Claude.md dito na siya na yung sumulat. Ngayon na okay na yung setup ng folder natin, ang kailangan ko na lang gawin is ibigay yung mga credentials na kailangan natin. So kung makikita nyo nga, ay binigay ko na sa kanya yung ating service account key. Hindi ko na nga siya i-click guys. Always remember, don't share your service account key sa iba dahil ma-access nila yung account nyo. Ito yung sasabihin natin sa kanya. Please create the following. That PY tool that you will use to access BigQuery using my service account. Sabihin lang natin sa kanya kung saan nakalagay yung service account natin. Ika-copy path ko to, and then balik ako dito, paste, and then at least alam na niya. Then, review my case study to tables. And then, ibigay natin sa kanya yung schema. Which is, ang gagawin ko, itong case study to na to, ay may mga mock data na ako dito. Ika-copy ko yung ID dito, and then, ang gagawin ko ay ipe-paste ko lang yung schema na yon. By the way, itong schema na to ay anonymized data na ginagamit ko sa portfolio ko. Then, lastly, sasabihin natin sa kanya na mag-create ng report. Create an HTML report for September 2025 to December 2025. That is fourth quarter. And then, bigyan lang natin siya ng konting guidelines. Make it dark mode. Tab, headline, KPIs, use chart for trends, show top and bottom SKUs, also show period over period comparison. So that's Q4 versus Q3 of 2025. Lastly, sasabihin ko lang na this will be an analytics weekly report. And then, hit enter ko lang, tingnan natin kung ano yung gagawin niya para sa atin.
Then kung makikita nyo pala guys, pag-explore, ang ginagamit niya ay yung bq.py. So siya na yung gumawa ng Python code na tool niya para ma-access yung ating BigQuery. Pagkatapos, may mga tanong lang siya dito. Una, how should I define Q4 for the report's reporting period? So guys, nagkamali ako kanina. Ang sabi ko ay September to December. Ngayon, naalala ko na ang Q4 nga pala ay October to December. So at least naitama niya tayo. So pipiliin ko yung calendar Q4. Tapos sa second question niya guys, nung in-inspect niya yung schema natin, nakita niya na yung SK performance is only available in full year grain. So paano daw niyang i-handle yon? Ang pipiliin ko na lang is yung recommended na approach niya. At ayan na nga, kung makita nyo, okay na yung HTML report. Ang ginagawa lang niya ay sinesave niya sa memory yung mga natutunan niya. So habang sinesave niya sa memory, pwede na nating tingnan yung gawa niya. So again, gaya ng sabi natin sa kanya, dapat nasa deliverables and then dapat gumagawa siya ng subfolder para mas organize, which is sinunod niya na makikita niyo naman dito. And then pag ni-right click ko to and then show preview, makikita nyo na okay na yung weekly report natin. Ngayon, sa unang run, tingnan nyo kung okay ba sa inyo yung gawa ni Claude. Kasi, kunwari, hindi ganito yung gusto nyong presentation, pwede nyong pabago sa kanya yan. Gaya nito, meron siyang by market pero wala namang value, ang pangit tingnan. Tapos ito namang chart na to, kung makita nyo, hindi niya minaksimized yung buong space. So, ganun talaga minsan magkakamali si Claude. Kaya, reviewin nyo, and then, pwede nyong ipabago lahat nung hindi nyo nagustuhan sa kanya. Ang pinakamadali para mabago to is screenshot nyo and ibigay nyo kay Claude. For me, unahin natin yung part na to, i-screenshot ko muna siya and then ibibigay ko siya kay Claude. So balik nga tayo kay Claude, paste natin screenshot and then type tayo. Please do the following changes on this graph. Utilize the whole area so the graph will not look small. Rather than showing the boundary of Q4, overlay the performance of quarter over quarter where Q3 lines are dimmed. Then, when I hover to the graph, the actual value should show. And then, hit ko lang yung enter and then wait natin si Claude na matapos yung revision niya. Okay, so ayan nga, sabi niya natapos na niyang i-revise, balik tayo dito and then try nating i-refresh. So ayan nga, makikita nyo, binago na niya yung chart, quarter over quarter na yung pinapakita at pag nag-hover tayo ay pinapakita yung exact data or numbers, which is yun ang ask natin. And by the way, si Claude by default, ginagawa niyang interactive ang chart. Pag nag-click ako dito, makikita nyo mawawala yung line na yon. And then pag nag-click ako dito, ayan, mawawala rin siya. Ang matitira is yung quarter 3 natin. So ganun nga, ka-interactive agad yung gawa ng report ni Claude. By the way, hindi pa rin to yung gusto ko na format. May mga papagawa pa akong pagbabago kay Claude. So same thing lang, screenshot, and then after that, sasabihin ko yung gusto kong baguhin at pag nabago na niya, ay check ko kung okay na. So para hindi maging sobrang haba ng video na to, check ko lang to, kakausapin ko si Claude para i-revise yung mga gusto ko i-revise and then papakita ko sa inyo yung final output. Okay, so ayan nga, tapos na ni Claude lahat ng pinabago ko. Ngayon, pakita ko lang sa inyo yung final report natin. So, makikita nyo, meron tayong headline KPIs and then nandun na rin yung percent changes versus Q3. Ngayon, gaya nga nung pinakita ko kanina, ayaw ko nung merong area shade dito kasi mahirap tingnan. Ngayon, pinatanggal ko yung area shade. Ngayon, mas makikita na natin yung quarter over quarter, which is pag tinanggal ko kunwari yung net margin, yung broken line yung last quarter compared to current quarter na nire-review natin. And then, same in margin. Ganun din yung pinagawa ko sa order versus ad spend natin. Kung makikita nyo, dim bar yung last quarter at saka dim line yung ad spend nung last quarter. Kaya mas madali siyang i-compare. For the Q4 revenue market share naman, pinalagyan ko sa kanya ng percentage yung pie graph natin and then pag hinover ko, kailangan makita ko yung actual numbers. So kung makikita nyo dyan, pinapakita yung actual numbers once I hover. And then, sa baba naman, ito yung period over period comparison ng different metrics. Just in case na may kailangang reviewin sa performance nila. And then, sa baba naman, ito yung market performance comparing per quarter. And then, the advertising by campaign type, kung sino ba yung may pinakamalaking kita sa campaign type at alin yung profitable. And of course, the change comparing sa quarter 3. And then, ito na yung top and bottom SKUs natin. This is year to date. Depende sa use case ng client nyo.
For us kasi, sa client ko, gusto niya nakikita year to date sino ba yung top performer para alam niya kung saan ipo-focus yung lakas niya at sino ba yung bottom performer lalo na at yung margin ay puro negative, baka kailangan na silang i-discontinue. So ganyan nga ang kadaling magpagawa ng report kay Claude. Ngayon, para matandaan niya lahat ng changes na sinabi natin sa kanya, is gagawin natin tong skill. So guys, ito yung game changer. Ang sasabihin ko lang sa kanya, remember how we create this report by creating a skill that I can call weekly. Ngayon, sasabihin ko lang guys kung ano yung rules ko, bakit weekly. Kasi depende yan sa client nyo. Yung iba ang gustong tingnan week over week lang, then yun yung gawin nyo. Doon kasi sa ibang client ko, mas gusto nilang nakikita yung trend. Kaya kahit hindi pa tapos yung quarter, usually kino-compare na yon sa last quarter sa report ngayong week. So kaya yun yung sasabihin ko kay Claude. So yun na nga yung sinabi ko kay Claude. Sabi ko sa kanya, the report should be the current quarter, even the quarter. So mayroong spelling tayo dyan. The quarter is not completed yet. Tapos binigyan ko siya ng context. With this kind of report, the trend is visible even the quarter is not completed yet. Para lang alam niya bakit niya i-report yung isang buong quarter nang hindi pa naman tapos. And then, ang mahalaga dito guys, sinabi ko sa kanya na save all the resources needed to recreate this report weekly in skill folder for better management. Para sama-sama yung lahat ng kailangan niya gaya ng SQL codes o kaya gaya ng Python codes doon sa skill na gagawin natin. So wait lang natin matapos siya sa paggawa ng skill. Okay, tapos na niyang gawin yung skill. Tingnan ngayon natin sa VPS natin. Dapat nilagay niya yon sa .claude and then here yung skills. And then makikita nyo, nandyan na yung Analytics Weekly Report. Pag tinignan natin yan, makikita nyo na may dalawang laman yan. Isa, yung skill MD natin, na dyan niya nilagay kung paano ba niyang i-recreate yung report weekly. So, siya na yung nagsulat ng skill para sa atin. And then, hindi lang yon, gaya ng sabi natin kanina, dapat lahat ng kailangan niya nandito sa folder na to. Kaya naman, yung generate report.python is inilagay niya na dito para alam niya na i-reuse lang niya to weekly. Ngayon, may isa pang advantage pag nasa VPS kayo. Kasi pag nag-open ako dito ng terminal, and then nag-command ako ng cron tab-l, and then hit enter, makikita nyo na meron ako dito mga scheduled task. Which is, iyon yung opportunity natin pag naka-VPS. Pwede akong pumunta kay Claude, and then sabihin lang sa kanya, now, set a cron in this VPS to run this report every Monday, 6 p.m. Philippine time. And then hit enter. So ayan nga, tapos na niyang gawin yung cron. So double check natin kung nagawa ba talaga. Again, cron tab-l, hit enter. So kung makikita nyo nga, nandyan na yung ating Analytics Weekly Report skill na naka-schedule every Monday, 6 p.m. PH time. Siya na yung nag-convert na yung 6 p.m. is actually 10 a.m. UTC. Ngayon nga na naka-schedule na yung report natin, ang kailangan ko na lang gawin is reviewin siya at isend every Monday. Yan yung automation, less manual work, more lakwatsa. Gaya nga ng sabi ko kanina, para sa mga interested, dito ko sa huling part ituturo yung paggawa ng VPS using Hostinger. May one-click Claude Code template sila, so wala kang i-install ng manual. Punta ka lang sa hostinger.com/lacocheros. I would recommend na ang pinakamababa niyong piliin is KVM2. Siyempre, the higher the better. Search mo lang yung Claude Code, and then, i-accept mo yan. After that, i-apply mo yung coupon code na LACOCHEROS. After mo ma-apply yung coupon, you will get 10% extra discount. And then, just continue at gagawin na niya yung VPS mo together with Claude Code installed. Yung link at coupon code is nasa description. Ito yung totoong ginagawa ko para sa clients. Automated na kay Claude. Kung freelancer ka at gusto mong i-productize yung reporting mo, ito yung pattern. Comment nyo lang kung ano yung gusto nyong report na i-build ko next. Mag-subscribe na rin kayo and click that notification button para masundan nyo yung buong system na gagawin ko in the future. So see you on our next video. Laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.